Magiging busy sa mga susunod na araw ang Pogi, kaya naman ito ng ating mabilisang life update at ang aking kwento na medyo may kwenta. Hello mga bes, this is your Reklamadog bestie, Chopper. Isang rason kaya hindi dapat nagmiminti si Mami na pakintabin ang aming sahig dahil ganito nga ang ugali ng kapatid ko. Pag bored nga siya, kung hindi niya ako hinaharas minumurder niya yung laruan niya or nagkakalat siya ng cables dyan sa sahig. Most of the time ay sinasaway naman yan siya. Kami magsasabi na naman kasi na hindi sinasaway. Pero may mga pagkakataon na kinakapture talaga namin yung mga ganitong pag-uugali ni Bakekang. Dahil sa aming pagtanda ay unti-unti din kami nagbabago. Walang kasiguraduhan kung yung mga ginagawa namin ngayon ay gagawin pa rin namin sa aming pagtanda. Hindi rin siya nagmiminti sa pagsindak sa kanyang kapwa na may tuyo. May mga times na magagalit siya tapos bigla na lang mag-walk out. Tapos babalik na kala niya masisindak niya si Mami para bigyan siya ng treats na kakakuha lang naman niya 3 seconds ago. Sa buong araw ay nagtatrabaho lang naman talaga sila Mami at Daddy. Pagsapit ng gabi ay amin na ang kanilang buong atensyon. Huwag kayong mag-alala sa pag-massage dahil hindi niya yan din idiinan at haplos-haplos lang talaga yan siya mga bes. Natutuwa din siya dahil nakapikit nga ako dyan at pinifeel ko ang moment. Gusto mo yarn? Araw-araw na dilema din ni Mami ang maghanap kung saan siya banda matutulog. At mukhang naging daily dose of happiness na nga niya ang bangs ko sa ilong mga bes. Sige na nga, basta lumigaya kang babae ka. Sa kasamaang palad ay mukhang huling-giling na ng chimkin dito sa aming pitbull mga bes. Panood niyo na din siguro na nagpag-groom nga kami ni Bakekang dahil nga magiging busy kami ngayong linggo. Tatapos ng aming grooming ay dinerecho naman kami sa vet. Schedule kasi namin ngayon ang follow-up check-up, deworming at vaccine. Maalala niya nag-e-box nga kasi kami ng basa last check-up. Thankfully ay okay na kami mga bes. Sa kasamaang palad ay mukhang nakadevelop nga ako ng allergy sa chimkin kaya huwag muna daw akong mag-chimkin sabi ni Doc. Ako'y lubos na naghihinagpis dyan mga bes. Nangiinig nga na patrumil na naman ang wet bill namin. Pero okay lang daw as long as okay kami. Buti pa na yung bintana ng sasakyan ay basa kasi yung wallet ni Mami ko tuyong-tuyo. Ay, sorry. Ang sumunod na araw ay pinaka-wash naman namin si Miles. Mga ibon kasi sa bintana ng bahay, laging iniiputan si Miles mga bes. Usual si Bakekang laging excited, kala mo naman laging may bago. Finally mga bes, after ng ilang pangakong napapako ay pupunta na kami ng mall. Makarating na kami sa mall, hindi na naman magkamayaw si Bakekang. Aray, ay sinasabi ko sa'yo, parang nararamdaman ko nang umaakit yung dugo ko. Mamisawayin mo nga si Bakekang, tatakpan niya na ako o hindi na makita ng tao yung kapugian ng anak mo. Ay, finally. Asan na kaya si Bakekang? Ba't di ko siya makita? Masyado naman kayo, hindi ko naman tinatapakan, andyan siya sa likod. Robinson's Gallery ang atong pinuntahan namin mga bes. After nilang kumain, pumunta naman kami dito sa department store. Nabili daw ng damit si Mami dahil wala na daw siyang masuot. Mga babae talaga kahit na naduduwal na yung aparador sa sobrang dami ng damit sasabihin walang masuot. At tapos yan ay nag-sightseeing na nga kami at nag-ikot-ikot, naghasik ng kapugian sa buong mall. Nang sandali pa ay parang may nakita si Bakekang mga bes. Nagalit siya kay paring Joshua dahil ayaw bitawan yung chimkin na dala niya mga bes. Ganyan pala itsura ni paring Joshua sa malapitan. So tingin ko hindi naman kami nagkakalayo masyado sa kagwapuhan. Gusto mo yon? Pagod na pagod kaming lahat mga bes at ayan bulagta pagka-uwi. Kaaabangan nyo yung ating mga kwento sa mga susunod na araw. For now ay alagaan nyo lagi ang sarili nyo at ingat kayo lagi and spread positivity.